Ang nakatagong sikreto sa 7 Wonders of the World. Ngayon mo pa lang ito malalaman. Ang 7 Wonders of the World ay kinabibilangan ng mga napakaganda at mga makabuluhang struktura sa ating modernong panahon. Ito ang 7 sa listahan ng 7 Wonders of the World. Ang The Great Wall of China, ang Petra in Jordan, Christ the Redeemer sa Rio de Janeiro, Machu Picchu in Peru, Chichen Itza sa Mexico, the Colosseum in Rome at ang Taj Mahal sa India. At sa kabila ng 7 kahangahangang strukturang yan ay kabilang din pala sa listahan ng The Great Pyramid of Giza, kung saan nakatanggap ito ng Place of Honor sa listahan. At sa katunayan, nananatili pa ring misteryo kung paano ito tinayo. Pero ayon sa mga teorya, ginawa daw ito ng mga tao sa tulong ng mga aliens noong unang panahon. Pero hindi yan totoo. Dahil meron nang nakitang matibay na ebidensya na kung paano talaga ito ginawa. Oo, ito ang simpleng imaheng ebidensya. Dahil dito, malalaman na natin ang buong sikreto ng mga piramid. Sa tingin mo, ano kayang kinalaman ng picture na ito sa mga piramid? Pero bago ko sagutin yan, italakayin muna natin ng mga sikreto ng ilan sa mga 7 Wonders of the World. This is Arvin Polo TV, simulan na natin. Una sa listahan ay ang The Great Wall of China. Ang China ay isa sa pinakasinaunang civilization sa kasaysayan ng mundo. Ang mga Inchik din ay ang nagpasimula ng iba't ibang imbensyon gaya ng papel at pulbura. At sa may China mo rin makikita ang pinakamahabang man-made structure na ginawa sa mundo. Sumatotal, ang Great Wall of China ay may habang 21,000 kilometer. At dinaanan nito ang halos 400 na mga bayan sa Northern at Central China. Pero ganun pa man, hindi totoo ang sinasabi ng iba na ginawa ito ng isang beses lang. Sa halip sa katunayan, mga series ito ng mga kuta na pinatibay ng iba't ibang panahon. Makikita ang ebidensya nito sa pagitan ng 8th at 5th century BC. Noong mga panahong ito, ang China ay nahati sa maraming maliliit na estado. At sila-sila ang naglalaban o naggegera para mas mapalaki ang kanilang teritoryo. At dahil sa iba't ibang banta sa mga pinuno ng maliliit na estado, ito na nga sila nagsimulang gumawa ng mga nagtataasang mga bakod para makaiwas sa mga kalaban. At noong 3rd century BC, ang mga estado na ito ay nagkaisa sa ilalim ng pamumuno ng Qin Dynasty. Kaya naman dahil iisa na nga sila, ay napagpasyahan na nga nilang i-extend ang pinaka-wall, kung saan iko-connecta nila ito sa mga naunang bakod na ginawa ng mga maliliit na bayan. At sa kabilang banda, ang pinakabantog na parte ng bakod ay ginawa na rin during Ming Dynasty, kung saan naging makapangyarihan ng dynasty na ito noong 14th century. At about 1,700 years later, halos 1/3 na ng bakod at kasama ng iba pang mga nagtitibayang bahagi nito ay ginawa na ng Ming Dynasty para protektahan sila laban sa mga Mongol tribes. Ang ginamit na materyales sa paggawa ng Great Wall ay magkakaiba-iba. Bakit magkakaiba? Kasi nga sa iba't ibang panahon nito ginawa at iba-iba ding tao ang gumawa nito. Pero most of the time, ram soil at kahoy ang ginamit nila sa ibang bahagi ng bakod. Habang yung bahagi naman na matitigas ay ginamitan nila ng mga marbles at bricks. At mayroong kaakibat na secret ingredients para mas tumagal ito ng daang-daang taon. Ang sikretong ingredients nito ay tila isang di-karaniwang mortar na binubuo ng mga sticky rice. Inintroduce ito nung panahon ng Ming era at napatunayan nga itong matibay at waterproof na parang semento. At nagawa nga nitong patibayin ng mga bricks na ultimo mga damo ay hindi tumutubo dito. Sa kabilang banda, halos lahat ng bahagi ng Ming era ay nanatili pa rin nakatayo hanggang sa ngayon. Nakasurvive sila sa maraming events gaya ng mga bagyo, lindol at iba pa. At sa kabila pa nito, ang paggawa ng napakahabang struktura ay hindi rin talaga madali. Dahil ang mga naglalakihang mga bato at bricks ay kinailangan pang dalhin sa tuktok ng bundok para magawa. At dahil wala pang mga makina noong mga panahong iyon, ay mano-mano nga nila itong ginagawa gamit lang ang kanilang mga kamay. At binubuhat nga nila ito at naglalakad sila ng ilang kilometro, dadaan sila sa mga bangin para lang matapos ang Great Wall. Kaya naman ang resulta, maraming nagkakandamatay na mga laborer dahil sa gutom at sobrang pagod. Ayon sa ilang articles, halos 400,000 na tao ang namatay dito habang ginagawa.
Isang bagay lang ang malinaw dito. Ang Great Wall of China ay ang saksi sa kakaibang skill at hard work na nilaan dito ng mga tao. At kitang-kita natin ito hanggang sa ngayon. At FYI, halos 10 million na katao po ang nabisita rito taon-taon. Pero ang problema ay ito. Marami sa mga parte ng wall ay hindi ginamitan ng sticky rice kaya naman nabubuwal na ito ng dahan-dahan. Sa katunayan, dahil sa tagal na ng panahon, halos 1/3 na ng wall ay sira na. Ngayon buklatin naman natin ang sekreto ng isa pa sa mga 7 wonders. At ito ang lugar na 100 years nang abandonado, ang Machu Picchu. Ito'y may taas na 2,400 meters above sea level na makikita sa bulubunduki ng Peru. Meron ditong misteryosong syudad sa loob ng napakagandang landscape at dati itong pinamahayan ng 300 hanggang 1,000 residente. Ang Machu Picchu ay isang historic site ng Inca Empire kung saan ito noon ang pinakamalaking imperyo nung panahon pa lang ng Amerika. Ginawa ito noong 15th century dahil sira na ito na nga nagsilabasan ng kakaibang skill ng mga Inca nung unang panahon. Ang syudad na pala na ito ay binubuo ng 200 building na ginawa lahat sa pakurbadang granite sa batuhan. Sa sobrang ganda at pulido ng gawa nila ay miski isang pirasong papel ay hindi magkakasya sa pagitan ng mga bato. At dahil dito mas hindi siya tinatabla ng mga lindol. Kung magkalindol man gagalaw lang ng bahagya ang mga bato pero hindi ito nabubuwal. At bagamat ang Peru ay nasa rehiyon na uso ang lindol ay hindi sila gaanong apektado. Pero bakit ba tinayo ang syudad na ito sa may remote location o sa may tagong lugar at bakit ito inabandona? Maraming researcher ang maniniwala na ang syudad na ito itinayo bilang royal state ng mga emperor ng Inca at mamahaling puntahan din ito noon ng mga elite na tao. Pero sabi naman ng iba, isa itong maayos na taguan para maprotektahan ng emperor kung sakaling magkaroon ng pananakop. At dahil nga napapaligiran ito ng mga bundok at sagrado ito para sa mga Inca, ay malamang din daw isa itong religious center o bahay-sambahan ng mga Inca. At nauugnay din ito kung bakit ang Machu Picchu ay maraming templo, kasama na ang Temple of the Sun. Pero ganun pa man, ang pagtayo sa Machu Picchu ay hindi pa rin malinaw sa mga tao hanggang sa ngayon. Pero bakit nga ba ito inabandona ng matagal ng panahon? Noong 1528, ilang daan taon pa lang matapos gawin ng Machu Picchu, dito naman sila sinimulang sakupin ng mga Spanish. At dahil sa takot, manakawan at masiraan, ay ang mga residente ng Machu Picchu ay nabandona na ang syudad. At para di sila matunton at masundan, sinunog nga nila ang mga puno sa paligid ng bundok at nagtagumpay ang kanilang plano. Ang mga Spanish ay hindi nakita ang syudad. Nang nanalo na nga ang Spanish noong 1572, marami sa mga naglalakihang Inca City ang pinagsisira na rin. Kasama na nga rito ang Vilcabamba. Ang Vilcabamba ay ang pinakahuling syudad ng Inca na napasakamay ng mga Spanish. At dahil walang naiwang bakas noon ng mga Inca, ay di tuloy alam ng mga tao na nag-exist pala sila. Pero nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. 300 years ang makalipas, may isang American explorer at historian na si Hiram Bingham ay nagsagawa ng expedition sa may Cooksville. Nagbabaka sakali kasi siyang makita niya ang The Lost City of Vilcabamba. At nang makarating siya sa maliit na nayon doon sa may Cooksville, ay nagtanong siya sa mga magsasaka na kung meron ba ditong sinaunang lugar na nasira. At yun nga, tinuro doon siya sa may tuktok ng bundok. Kaya naman noong July 24, 1911, inakyat nila ang bundok at tinakala nila na yun na ang The Lost City of Vilcabamba. Pero nagkamali sila dahil hindi yun. Kaya naman nang lumaon, tinawag na lang nila itong Machu Picchu. At ngayon after 100 years matapos itong madiscover, ang Machu Picchu po yung isa na sa pinakabinibisitang lugar at pinakaspesyal na lugar sa mundo. Grabe no? At ngayon tumalon na nga tayo sa pinakapaksa. Ito na muna siguro ang talakayin natin sa video na ito. Ito ang sinaunang pyramid, isa sa pinaka-advanced civilization sa kasaysayan ng mundo. At hanggang sa ngayon pinabibilib pa rin nito ang mga tao sa buong mundo. Bakit kamo? Dahil napaka-advanced nila sa lahat ng mga bagay. Oo, meron na silang matematika noon, mga lengguwahe, mga medisina at miski architecture. At ang isa sa pinaka-greatest achievement nila ay ang The Great Pyramid of Giza na hanggang sa ngayon pinapaisip pa rin ng mga tao sa kung paano ito ginawa.
Ang strukturang ito ay ginawa sa loob ng 20 to 27 years at may taas itong 146.5 meters o 480 feet. At sumatotal binubuo rin ito ng halos 2.3 million blocks at bawat isa sa mga blocks ay binubuo na ng katumbas na ng bigat ng isang SUV. Kaya naman dahil dito, naniniwala ang mga tao ngayon na alien talaga ang gumawa nito. Sa kabilang banda, ang Great Pyramid ng Giza ay mukhang kakaiba ng ginagawa pa lang siya. Dahil noon po, nababalot ito ng smooth white limestone. Ang makinis na puting ito ay nakatago sa pinakagitna o core ng pyramid at nakakasilaw ito kapag naaarawan. Ang dulo rin ng pyramid ay nababalot ng gold-plated capstone dahilan mukhang katangi-tangi ang itsura niya. At kitang-kita ito sa kahit sang direksyon kahit na malayo ka pa. Pero ngayon ay nag-iba na nga siya. Dahil nga sa tagal ng panahon ang makinis na balat bato ay nawala na. At nang nawala na nga ito, ginawa na lang ito ng ibang monumento gaya ng Cairo, Citadel at mga moske sa iba't ibang kapital. At ang tanong ulit, paano ito nagawa ng mga Egyptian wala pa namang mga modernong kagamitan noon at wala ding maayos na mga sasakyan. Paano kanila naitayo ang ganitong kaperpektong mga bato? Halos lahat ng mga blocks ay napakabibigat at dininiwala ang mga tao na ginamitan nga nila ito ng wooden sleds o pampadulas para maigalaw ang mga bloke. At binasa nga nila ito para mabawasan ng friction dahil pag tuyo mahirap pong ipadulas. Sa kabilang banda, ang white limestone naman na binalot sa pyramid noon itinransport gamit ang bangka mula sa Tura, 10 km ang layo nito sa may south. At ang nakakagulat pa, ang mga researcher ay nakakita din ng halos 8,000 tons ng granite stone mula sa may Aswan, 900 km naman ang layo nito sa pinaka-pyramid. So grabing effort talaga ang ginawa nila dito maitayo lang. Ginagamit nila mga granite para sa chamber ng hari. At bawat bloke po nito ay may bigat na 80 tons. At ngayon paano naman ito na-install isa-isa? Sabi ng iba noon, rampa daw ang ginamit dito para ma-install. Wala pa naman crane noon kaya yun lang daw talaga ang pinakaparaan para mai-transport ng mga naglalakihang bloke sa pinakatuktok ng pyramid. Pero di yun pwede. Ang isa naman nilang teorya, ganito raw ang ginawa nila sa pyramid. At kung ganito, hindi magpapantay-pantay ang mga bloke so hindi pa rin ito uubra. Ayon kay Jean-Pierre, isang French architect, hindi siya satisfy sa mga teoryang ito. Kaya naman noong 2003, ito ang sinabi niya. Base ito sa 7 taon niyang pagsusuri sa mga 3D model, na-realize niya na ang external ramp ay ang pinangdali para magawa ang 1/3 ng pyramid. So sa loob pala lahat nagsimula. Base ang kanilang inuna at nung may base na, sila'y gumamit dito ng internal ramps para maiakyat ang mga bloke. At sa ganitong taktika daw mabilis lang i-align ng bawat corner at sinuportahan ito ng ibang mga batayan. Noong 1980, iniskan ito gamit ang microgravinetary at nakita nga nila dito ang isang internal ramp. Ito'y paikot-ikot na rampa na nakapalibot sa loob ng gitna ng pyramid. So ibig sabihin sa loob sila nagsimula base ang kanilang inuna at tapos ginamit nila ang mga rampa sa loob para mailagay nila ang bawat bloke. Ang galing no? So ngayon ikaw, anong pananaw mo sa video na ito? Comment down below.